nationwide. RMN, radyo mo nationwide. RMN, radyo mo nationwide. Gamit ay dekalidad, kaya buong husay na maririnig mo ang tama ng buhay. Kasama mo sa pagdiriwang ang iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, Luzon, Visayas, Mindanao. RMN, RMN, radyo mo nationwide. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo sa dati ang pagsasamahan ninyong magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil buwis. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia,
ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan, mga kapatid, mga kasama, avid listeners of this program, ang palatuntunang binamagatang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko, sumahimpabawid na naman dito sa RMN Dipolog, RMN DXDR 981 AM. Makita at mapakinggan sa website ng RMN Dipolog, ang rmndipolog.weebly.com. As usual, ang inyong kapatid, ang kapatid na Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Ito pa rin siya ang patuloy na maghahayag sa inyo ng mga dalisay, aral ng Diyos na sinampalatayanan ng Simbahang Katoliko. Kapatid na Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, araw na linggo, ika-18 sa buwan ba rin ng Agosto. August 18, 2013. Sa buwan pa rin tayo ng Agosto at sa taon na 2013. Mga kaibigan, mga kapatid, sa apat na segment natin na pagtatalakay sa mga nakaraang palatuntunan natin, pinag-usapan natin ang tungkol sa kontrasepsyon. Nakatuon tayo sa spiritual na rason o sa religion na dahilan kung bakit tayo tutol sa RH law ng ating bayan o ng ating bansang Pilipinas. Ang ating simbahan ay hindi po natutuwa o ayaw po sa batas na yan dahil linabag po ang kautusan ng Diyos. Tinuruan tayo ng ating simbahan na magrespeto sa ating gobyerno, of course, sa mga batas na hindi sinasalungat ang batas ng Diyos. Pero kung ang mga batas ng ating lipunan ay sasalungat sa mga batas ng Diyos, hindi po tayo obligado na susunod sa batas ng lipunan. Kung ito ay lalabag na o sasalungat na sa mga batas ng Diyos. Dahil supremo po ang batas ng Diyos kaysa batas lang ng tao. Tayong mga nanampalataya, tayong mga Kristiyano, of course, ang number one natin ay ang Diyos. Kung bakit tayo nagrespeto sa batas ng gobyerno na hindi sasalungat sa batas ng Diyos, kung bakit tayo nagrespeto sa batas ng gobyerno dahil sa aral natin, sa aral Kristiyano, like for example, sa mababasa natin sa Aklat ng Roma, Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang 7. Binigyan po ng
kapangyarihan ang gobyerno sa lupa. Kaya tayo mga Kristiyano, magbabayad po tayo ng buwis. Tayo mga Kristiyano ay talagang susunod sa mga batas tropiko ng ating lipunan. Pero kung ang gawing batas ng ating lipunan ay sasalungat sa batas ng Diyos, okay, andyan lang tayo magrespeto sa ating gobyerno. Ibig sabihin, mas priority po natin ang pagsunod sa batas ng Diyos. Sa ating pagpatuloy ngayon sa ating palatuntunan, ating isentro ang ating pag-uusap dito sa otoridad ng simbahan. Dahil sa ating tingin ngayon, marami sa atin ang parang hindi na supreme, hindi na supremo ang pag-iisip na opisyal ng simbahan. Dahil sa doktrina na ating nalalaman na separation between the church and state. Ang separation between the church and state ang ginawang dahilan ng karamihan kung bakit marami sa atin, Katoliko man o hindi, ang hindi sinunod ang lahat ng mga aral ng ating simbahan. Pinipili lang nila ang kanilang gustong susundin sa mga aral ng simbahan, at yung mga aral ng simbahan ang hindi nila gusto ay pwede nilang labagin ito. At kaya gusto kong palaging i-remind sa isa't isa natin ang sinabi ni Saint Augustine, o mga kaibigan, mga kasama, mga magulang, na kapag ang tao ay sinabi niyang naniniwala siya sa magandang balita o sa gospel, pero pinipili lang niya ang kung ano ang gustong ipatupad sa gospel o sa magandang balita. Ibig sabihin, kung ang nasa magandang balita o sa gospel ay hindi niya gusto, at yung mga gusto lang niya ang kanyang susundin sa gospel, sabi ni Saint Augustine, ang yung tao na yan ay hindi totoong naniniwala talaga sa gospel o sa magandang balita. Ang pinaniniwalaan ng taong yon ay ang kaniyang sarili. Dahil ang nasa gospel, it demands all. Lahat na turo ng ating Panginoon, lahat na turo na mababasa natin dyan sa gospel, it demands, nangangailangan na lahat tutuparin. Kung babasahin natin ang banal na aklat, sabi ng ating Panginoon, lahat na itinuturo ko sa inyo, lahat na ito ay tutuparin ninyo. Mababasa natin yan sa aklat ng Mateo, Kapitulo 28. Lahat. So kung pinipili lang ng tao ang gusto niyang susundin sa gospel, hindi totoo na naniniwala siya sa gospel, dahil ang gospel nag-demand po sa atin na lahat ating tutuparin, hindi lang ang ilan lang. So ang kaniyang sarili sa taong yon ang sinusunod niya, dahil pinili lang niya ang gusto
Ang gusto lang niya, ang gusto niyang susundin, pero yung hindi niya gusto, ayaw niyang susundin. So, paalala sa lahat ito, nating mga Kristiyano, kung totoong naniniwala tayo sa gospel, lahat susundin natin. Pero gusto ko ring i-remind sa ating lahat na hindi po lahat na nakasaad dito sa banal na aklat o for example kung makasentro tayo sa Old Covenant o Matandang Tipan, may mga practices o mga palatuntunan dito sa Old Covenant na hindi pinagpatuloy pagdating sa Bagong Tipan. Ibig sabihin, yun lang mga batas o mga practices kahit na nasa Matandang Tipan o Old Testament at hindi naman ina-abolish, pinagpatuloy kahit na sa Bagong Tipan, ituloy natin. Just like for example na tinuro sa Matandang Tipan na iisa lang ang Diyos, talagang susundin natin yan, turo na yan kahit na sa Bagong Tipan, dahil talagang iisa lang ang Diyos. Hindi po naging dalawa ang Diyos pagdating ng Bagong Tipan, talagang iisa lang. At saka yung utos na huwag tayong magnakaw, ganun ba rin sa Bagong Tipan? Bawal po ang pagnanakaw. Pero merong mga sinusunod sa Matandang Tipan na hindi na tinutuloy o pinagpatuloy sa Bagong Tipan. Kaya ang ating simbahan ngayon, hindi lahat sinusunod kung ano ang nakasaad sa Matandang Tipan. Malaman lang natin ang dapat nating ipagpatuloy ng mga turo. Kapag sinusuri nating mabuti ang ating pananampalataya. Ating pananampalataya sa Diyos. At ang makapagsabi po sa atin ng buong katotohanan na ito, ang ibig ko pong sabihin, ang makapagsabi po sa atin na masasabi nating tama ang kanyang mga sinasabi o kanyang mga tinuturo, wala pong iba kundi ang samahan o ang grupo na natatag ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang ating Panginoong Hesukristo ang sugo ng Diyos. Pagdating dito sa Bagong Tipan, mga kaibigan, mga kapatid, sinabi po at sa aklat ng Hebrews, Kapitulo 1, na noon sa Matandang Tipan, nagipag-usap ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Kaya pinaniniwalaan natin ang mga propeta. Hindi po kahit sino-sino lang. Pero sa pagdating ng Bagong Tipan, nakipag-usap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nakatuon ang ating pananampalataya sa Bagong Tipan sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya tayong mga nanampalataya ngayon, tinatawag tayo mga Kristiyano. Dahil sa Bagong Tipan, obligado po tayo. Kung totoong believer po tayo, kailangang mananampalataya po tayo sa ating Panginoong Hesukristo. So, kailangang alamin natin ang mga aral ng ating Panginoong Hesukristo. So, kung ang ating mga tanong ay ganito, tama po ba ang pagsamba? Talagang ang ating tanong, bigay natin ang tanong na yan sa ating Panginoong Hesukristo o
wala na ang ating Panginoong Kristo dahil especially ngayon, ang kanyang simbahan na lang o iglesia na sinabihan niya na ituro ninyo ang aking mga tinuturo. So, ibig sabihin, ang ating Panginoong Kristo sa ating panahon ngayon ay nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang simbahan. Ibig po sabihin, talagang ating gawing parang Panginoon ang simbahan. Hindi po ibig sabihin na ang simbahan ay ang Panginoon sa personal, no? Hindi po. Ibig po sabihin natin ang otoridad. Dahil sabi po sa banal ng aklat, the one having authority and not as the scribes. Ibig ko pong sabihin, yung nag-inkwentro ang ating Panginoong Kristo at yung mga skriba noon, kung magtanong tayo, sino ba ang ating paniniwalaan? Ang mga skriba ba na pwede nating sabihin magaling sila sa batas dahil pinag-aralan nila ang mga kautusan ng Diyos, especially sa matandang tipan? Pwede nating sabihin na otoridad sila sa matandang tipan. Pero pagdating ng ating Panginoong Kristo, kung may tinuturo ang mga skriba na salungat sa tinuturo ng ating Panginoong Kristo, sino po ba ang otoridad sa kanila ngayon? Siyempre ang ating Panginoong Kristo. Dahil tayo yung mga Kristiyano. Kung magdebate ang ating Panginoong Kristo at ang mga skriba, sino po sa kanila ang ating paniwalaan? Of course, kung sino ang otoridad po. Of course, ang ating Panginoong Kristo ang ating paniniwalaan. Ang ibig ko pong sabihin, ang paksa po natin ngayon sa ating palatuntunan ay nakasentro sa authority, otoridad. Dahil sa ating panahon ngayon, bakit problema po tayo sa relihiyon? Dahil daming relihiyon ngayon, hindi tayo nagkakaisa. Ang ugat po nito ay ang concept natin, ang paniniwala po natin tungkol sa authority o otoridad. Ang tanong, sino ba ang binigyan ng otoridad ng ating Panginoong Diyos dito sa lupa? Na siya ang ating pakikinggan. Of course, nandito pa ang ating Panginoon, siya. Pero hindi siya nagtagal, siya ay namatay. At nabuhay muli. At umakyat. Ulit. O umakyat sa langit. At ang tanong, sino ang binigyan niya ng otoridad dito sa lupa na kailangang ating pakikinggan? Kailangan po ang otoridad. Kahit na sa ating bansang Pilipinas, may Supreme Court po tayo. At may presidente po tayo. Ibig sabihin, talagang sa doktrina ng pagkakaisa ay kailangang may presidente at kailangang may Supreme Court po tayo. Ibig ko pong sabihin, kung binigyan ng otoridad ng Diyos ang mga propeta noon na kailangan silang pakikinggan, sa bagong tipan, ang ating Panginoong Kristo ang absolute na otoridad. Kung tayo ay mga Kristiyano, ay talagang susundin natin ang ating Panginoong Kristo. Pero ang tanong, matagal nang wala dito sa lupa ang Panginoong Kristo ng personal, di ba? Dahil namatay, nabuhay at umakyat muli sa langit. Pero hindi tayo niya iniwan na wala siyang representative, wala siyang sinusugo
na magpapatuloy sa otoridad niya. Ang ating palatuntunan ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, ay nakasentro po sa otoridad. Dahil dito talaga nag-ugat ang ating problema. Wala kasi tayo ngayong pinaniniwalaan na common na sinasabi nating absolute truth. Dahil yung sinabi ng ating Santo Papa, Pope Benedict XVI, sabi niya, naghahari po ngayon ang relativismo. Sabi niya, nabasa ko ang aklat niya na yung The Light. Tinalakay niya yung tinatawag nating dictatorship of relativism. Ano po yung dictatorship of relativism? Iyong paghahari ng paiba-ibang katotohanan. Paiba-ibang katotohanan. Iba daw ang katotohanan sa mga taong yon at sa yung ibang grupo naman, yon din ang kanilang katotohanan. Hindi po pareho. At saka changeable po ang katotohanan. Kung sabi nila yung katotohanan daw noon na masama po ang contraception, yung magpalaigate, yung magpipil sa pagplano ng pamilya, gagamit ng kondom, kung masama yan noon, ngayon hindi na. Pabago-bago daw ang katotohanan. Yon, sa ating panahon ngayon, sabi ng ating Santo Papa, naghahari ngayon ang relativismo. Dictatorship of relativism. At ano ba ang epekto ng dictatorship of relativism? Mabuti ba ang epekto, ang resulta sa paghahari ng relativismo ngayon, mga kaibigan at mga kapatid? Yung paniwalang walang absolute truth? Dahil ang ating simbahan po, ang Kristyanismo po kasi, may pinaniniwalaan na absolute truth. Ibig sabihin, hindi po pabago-bago ang katotohanan. Iisa lang po ang katotohanan. Ang katotohanan na iisa lang ang Diyos at iisa lang ang kaniyang kawan noon sa matandang tipan at iisa lang ang kawan niya pagdating ng bagong tipan, yung iglesia o simbahan na natatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ang prueba po natin na iisa lang ang simbahan na tinatag ng ating Panginoon ay yung sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18 na sabi niya kay San Pedro o Simon Pedro, sa ibabaw ng batong ito, tatagin ko ang aking iglesia o simbahan o sa ibang salin. Iisang iglesia dahil sabi niya, tatagin ko ang aking iglesia, aking singular. Iisa po ang ibig sabihin, hindi po marami. Si Kristo ang otoridad at bakit nagtatag siya ng iglesia? Dahil alam niyang hindi magpapatuloy ang kaniyang personal na presensya dito sa mundo. Mamatay siya alang-alang sa ating kaligtasan upang tayo maliligtas. Pero sa plano niya, kapag wala na siya ang kanyang personal na presensya, talagang meron siyang pipiliin na mga tao na magpapatuloy sa kanyang otoridad dito sa mundo. Kasi yung otoridad, kailangang paniniwalaan natin, respetuhan natin ang otoridad. Si Kristo ang otoridad sa Christianity, sa Kristyanismo. Pero sa tanong, kung wala na siya, sino ang ating paniniwalaan? Of course, kaya nga nagtatag siya ng iglesia dahil yung authority niya, ibigay niya o bigyan niya ng otoridad ang iglesia niya para ito ang paniwalaan kung wala siya dito sa mundo. Dahil kung magtatrust lang tayo sa ating personal na mga interpretasyon sa banal na aklat o itong Biblia, hindi po tayo makasisiguro na ang ating mga interpretasyon iyan na ang totoong absolute o sinasabi nating otoridad na.
iba-iba po kasi ang pag-iisip ng tao. Iba-iba po kasi ang interpretasyon ng tao sa kanyang mga salita dito sa Biblia. Kaya tayo po sa ating palatuntunan, hindi po tayo naniniwala na makaptan natin ang buong katotohanan tungkol sa Christianity sa private interpretation. Yung ang tao ay bibili lang ng Biblia at kung ano ang interpretasyon niya, sasabihin niyang ito na ang tama. At yung iba naman na magbasa sa Biblia, ganun din, mag-interpret at iba din ang kaniyang buong interpretasyon at anong mangyayari? Ito ngayon ang ating mundo, ang daming mga religion. Dahil ginawa nilang otoridad ang sarili nila. Yung personal na interpretasyon nila ay ginawa nilang otoridad o authority. Kaya tayo ngayon watak-watak sa paniniwala. Dahil sa kadahilanang yan. Hindi kasi natin sinuri ng mabuti ang banal na aklat. Na sa Biblia po, hindi po kahit sino lang paniwalaan natin. Kailangang ating suriin kung sino ang binigyan ng otoridad ng ating Panginoong Jesucristo sa pagtuturo. Katulad sa ating bansang Pilipinas, yung tanong ko, bakit may iisang presidente lang tayo? Ang ating bayang Pilipinas, bakit iisa lang ang presidente at bakit iisa lang ang ating tinatawag nating kataas-taasang hukom o yung Supreme Court? Bakit hindi natin gawing madami? Dahil sabi nila, ang bansang Pilipinas kahit na maliit lang kung ikumpara sa ibang mga bansa, pero may Luzon, Visayas at Mindanao. Mas mabuti siguro padamihin natin ang presidente, isang presidente sa Luzon, isang presidente sa Visayas at isang presidente naman sa dito sa Mindanao. Bakit hindi natin ginawang tatlo ang presidente natin sa Pilipinas? Dahil pag sinabing isang Pilipinas at tatlong presidente, ano ang posibleng hindi magandang resulta kung sa isang bansa, tatlo ang presidente? Parehas ang otoridad. Kung iba ang desisyon sa isang presidente na nasa Luzon at iba din ang desisyon, hindi magkatulad ang kabuuang desisyon sa presidente ng Visayas o di kaya sa Mindanao, magulo po dahil malilito ang mga tao, ang mga Pilipino kung sino ang susundin sa kanila. Dahil tatlo kasi ang presidente. Dahil pag sinabi natin, gusto ko yung desisyon ng presidente ng Mindanao. At tapos yung iba, hindi. Yung sa Visayas, yung iba naman, hindi yung sa Luzon. At halimbawa, kung ang masunod ay yung presidente sa Visayas lang, ang nasa Visayas, ang presidente na nasa Visayas. Tapos, ano ang sasabihin sa yung pareho niyang presidente na nasa Luzon at saka yung nasa Mindanao? Unfair po yata ito. Hindi po ito fair. Hindi po ito makatarungan dahil pareho kaming presidente. Bakit siya lang ang sinusunod? Ako hindi. Pareho ang aming otoridad. So, yun ang problema. Kaya nga, sa iisang bansa, kailangang iisa lang ang presidente. Dahil kung hindi na magkapareho ang pag-iisip ng mga tao, ay may isang supremo. May isang magsalita na ang kanyang salita ay final. Ganun din ang Supreme Court. Bakit sa isang bansang Pilipinas, may iisang Supreme Court lang? Mas mabuti, siguro na damihin natin, may Supreme Court sa Luzon, may Supreme Court naman sa Visayas, at may Supreme Court naman dito sa Mindanao.
maganda siguro, no? Ang daming pera na ating gugulin dyan. Pero kung makagawa ito ng mabuti sa ating bansa, bakit hindi natin gagawin? Paramihin natin ang Supreme Court, no? Kaya para na kung meron tayong mga case dito o mga kaso na kailangang iparating natin sa Supreme Court o sa kataas-taasang hukom, hindi na tayo pupunta doon sa Maynila, no? Di ba? Pero bakit hindi natin ginawa yan? Bakit hanggang ngayon iisa lang ang Supreme Court ng ating bansang Pilipinas? Dahil magulo kasi ang mangyayari, ang posibleng mangyayari kapag gawin nating tatlo ang Supreme Court dito sa bansang Pilipinas. Dahil kung hindi magkapareho ang mga desisyon nila, malilito ang mga tao. Sino ang paniniwalaan kung hindi na magkapareho ang mga desisyon? Kaya nga sa ating mga case, may regional trial court po tayo. At saka kung sino manalo sa regional trial court at saka yung yung mga court dyan, hindi ako marunong dyan dahil hindi ako abogado. Ang final natin kapag hindi tayo kontento sa desisyon ng ating court na lokal dito, talagang aakyat tayo sa Supreme Court. At yung Supreme Court final, kasi Supreme Court kasi. Siyon ang dahilan. Ibig sabihin, ang paniwala, ang doktrina na kailangang iisa lang ang presidente sa isang bansa o prime minister ng isang bansa, o ang doktrina po nga bakit kailangang iisa lang ang Supreme Court, parang meron tayong pagkakaisa. Meron tayong simbolo sa pagkakaisa. So, ang turo po, ang doktrina po na kailangang iisa lang ang presidente, ang doktrina po na kailangang iisa lang ang Supreme Court para may kahihinatnan ang ating mga disagreement o hindi pagkakaisa. Hindi na magkapareho ang ating pag-iisip para hihinto ang ating mga debate. Kailangan may gawin tayong Supremo na kapag magsasabi na ang ating Supremo ay kailangan mag-silent na po tayo. Yun din, kaya tayo may isang Supreme Court, hindi po marami, para may hangganan ang ating mga debate. May hangganan ang ating mga debate dahil pinaniniwalaan natin na ang Supreme Court po ay final ang kaniyang desisyon. Kaya nga tayo, yung nakatuon ngayon sa kung ano ang desisyon ng Supreme Court sa kaso sa RH law na tinalakay, tayong nasa simbahan, tayo'y nagdarasal sa Panginoon na, Panginoon, yung tama naman ang ipanalo mo sa hukuman ng tao sa aming Supreme Court dito sa Pilipinas. Yung sabihin agad ng iba dyan na halimbawa kung matalo ang ipinaglalaban ng simbahan, ibig po ba sabihin na ang Panginoon ng simbahang Katoliko ay hindi totoong makapangyarihan dahil natalo po ang simbahan? Halimbawa, meron kasi akong nakausap na pro-RH bill na ngayon, pro-RH law na sila dahil batas na. Sabi nila, yun daw ang patunay na ang Diyos ng simbahang Katoliko ay hindi tunay dahil natalo po ang simbahan sa kaniyang ipinaglalaban. Wala daw silbi ang kaniyang yung mga prehirali niya, yung kanila ng dasal ng simbahan, wala daw kabuluhan, wala daw epekto. Dahil natalo ang ipinaglalaban ng simbahan, sabi po natin, kung pag-aralan natin ang history o ng salvation, hindi po sa lahat ng
ng panahon na ang mga katauhan ng Diyos ay palaging nanalo. Palaging nananalo. Palaging victorious ang kaniyang mga katauhan. Meron pong mga sitwasyon na ang katauhan ng Diyos ay matatalo. Tingnan nyo sa Matandang Tipan. Sa Matandang Tipan, talagang victorious ang mga katauhan ng Diyos. For example, yung mga Israelites, yung mga Israelitas. Pero may mga panahon na matatalo ang katauhan ng Diyos. Ano bang dahilan? Matatalo kung may mga ginagawang hindi mabuti ang mga katauhan niya. Parang punishment ba sa kaniyang mga katauhan na ibig sabihin na kapag hindi ninyo sinusunod ang aking mga sugo, may hindi magandang mangyayari po sa inyo. Sa gera ninyo, hindi kayo mananalo. Ibig ba sabihin, Veritas, baka may nakikinig ngayon ang simbahang Katoliko kaya natalo sa Congress sa laban ng RH Bill, natalo sa Congress at saka sa Senate. Ibig ba sabihin na may nagawang mga kamalian ang mga miyembro ng simbahan kaya hindi inaalaw ng Diyos na mananalo siya, natalo siya? Pwede nating sabihin kaya siguro ganyan. Dahil kapag ating susuriin ang ating simbahang Katoliko, kahit na sa palagay ko, hindi lang palagay, absolute po ang nasa isip ko na ang simbahang Katoliko, ito ang tunay na iglesia na tinatag ng ating Panginoong Jesucristo, proven po sa Biblia at history, sa tamang mga pagkaintindi sa mga nakasulat sa Biblia. Dahil meron kasing hindi tamang pag-intindi sa mga nakasulat sa Biblia, kaya masasabi ng iba na hindi totoo ang Iglesia Katolika. Pero yung mga taong sinasabi nating totoo at tama ang kanilang intindi sa Biblia, sinabi nila Biblia at saka history, maprobo natin na ang simbahang Katoliko ang tunay na iglesia. O kahit na itong simbahang Katoliko, tunay na iglesia, pero po hindi po natin masabi na lahat ng mga miyembro dito ay puro lahat tama ang mga ginagawa. Dahil ang daming mga Katoliko na yon na hindi po faithful. Ibig sabihin, collective po kasi. Kailangan po dito ang cooperation ng mga Katoliko. Hindi po nagkakaisa ang mga Katoliko. Yun ang mali sa ating simbahan. Dahil kapag sinabing simbahan, hindi po ibig sabihin mga pari lang, mga mahadre lang, at saka yung mga religious. Pag sinabing simbahan, lahat na kabilang na ang mga laiko, tayo, mga faithful. Dahil kapag ang mga pari lang, sasabihin natin, mga madre lang, ang liit lang nila ikumpara sa mga miyembro ng simbahang Katoliko. Kung hindi mag-cooperate ang mga miyembro nito, hindi po sinusunod na mga miyembro ang mga aral Katoliko, paano po manalo dyan sa hukuman? Especially sa hukuman ng tao, ang ipinaglalaban ng simbahan. So, parang ba ang katotohanan ay parang inaalaw, ano ba sa Tagalog yung inaalaw? O pinahintulutan ng Diyos na matatalo, pero hindi naman ito ay yung everlasting. Sinabi nating may hangganan naman, no? Hindi naman sinabi nating temporary lang ang pagkatalo sa katotohanan. Dahil ang katotohanan sa huli ay lalabas 'yon. Katulad sa mga palabas sa TV, sa mga movies, may mga palabas o mga movies natin na yung actor po yung sa simula ng episode matatalo kahit na even sa mid o sa gitna ng movie, pero sa huli ang actor po ang mananalo.
Parang ganyan ang history sa salvation. Siguro sa ngayon, inaalaw, pinahintulot ng Diyos na matalo ang katotohanan dahil gusto niyang ipaalam sa atin na kailangan tayo mga Katoliko, seryoso po tayo. Lahat sa ating pananampalataya. Hindi po yung ilan lang ang seryoso. So, for example sa Congress, bakit natalo ang pinaglalaban ng simbahan? Dahil ang daming mga Katoliko dyan, hindi sinusunod ang aral ng simbahan. Pero kung nag-cooperate pa ang mga faithful na Katoliko dyan sa Congress at saka yung sa Senate, paano po manalo ang RH Bill? Hindi po mananalo ang RH Bill. Hindi po maging RH Law. Sana ngayon. Mga kaibigan at mga kapatid, patawarin lang sana. Yung for example sa Senate, ang daming mga Katoliko dyan. Hindi ko lang, ayaw kong sabihin dito ang mga pangalan. At alam nyo dahil nanonood kayo ng TV, nanonood kayo ng balita sa television. Alam nyong majority po ang mga Katoliko diyan. Iilan, kakaunti lang hindi mga Katoliko, pero bakit natalo ang ipinaglalaban ng simbahan? Dahil hindi po faithful ang karamihan ng mga tao. Kung tutusin nga sa tingin ko, kung isurvey natin, ang daming papabor sa RH Bill ikumpara sa mga anti-RH Bill na yung kagaya ko na ini-stand. Ako anti-RH Bill talaga ako noon pa. Kaya nga yung sa Facebook ko, hindi ko inalis yung sign anti-RH Bill. Di ba? Yung nakaalam sa aking Facebook, alam nyo yung picture ko diyan? Hindi ko tinanggal yung sign na anti-RH Bill ako kahit na alam kong talo ang ipinaglalaban ko. Hindi ako nahihiya na tatawagin akong talunan. Hindi akong nahihiya dahil alam kong sa harap ng Panginoon, iba po ang kanyang hukom. Iba po kasi ang isip ng Diyos at iba din ang isip ng tao. Ito ang dahilan bakit natalo ang ipinaglalaban ng simbahan sa Congress at saka sa Senate. Dahil po ang mga Katoliko hindi po lahat seryoso. Kaya inaalaw, pinahintulutan ng Diyos na matalo po ang ipinaglalaban ng simbahan. Pero sa palagay ko, at absolute po ito, talagang naniniwala po ako, temporary ra lahat ang pagkatalo ng simbahan dito sa mundo. Kung natalo ang simbahan doon sa Amerika, sa Spain, o sa kahit na mga anong bansa, alam kong temporary lang yan. Dahil alam naman po natin sa aklat ng Revelation na may mga panahon na maghahari po ang demonyo. Hindi tayo nagtataka. Dahil sa The Book of Revelation, sinabi dyan, nakalimutan ko lang ang bersikulo, na may panahon na ang demonyo ang maghahari. Catholic din ang demonyo. Pag sinabi kasing Catholic, universal yan. Kung ang simbahan, ang kanyang nature ay universal dahil ang mga katuruan ng Diyos ay ipalagana po sa buong mundo, ganun din, ginaya din yan ng demonyo. Gusto din ng demonyo na universal din. Kaya nga, natupad yan na sa panahon ngayon dahil naghahari po ang relativismo, naghahari po ang demonyo dahil parang ang bansang Pilipinas na lang ang parang masasabi nating hindi pa katulad sa ibang bansa dahil sa ibang mga bansa meron ng abortion, meron ng same-sex marriage. Tayo na lang Pilipinas, gusto pang gagaya. Diba mga kaibigan at mga kapatid? Temporary lang ito dahil kung babasahin natin ang Daniel 2:44,
Isang gobyerno ng Diyos, itong ipinaglalaban ng simbahan ang manatili. Gusto niyong babasahin ninyo mga kaibigan at mga kapatid. Alam kong kahit na ngayon pa sa mga tingin ng tao, talo ang ipinaglalaban ng simbahan, totoo yan. Pero yung pagkatalo sa simbahan, temporary. History repeats itself. Ang dami ng pinagdaanan ng simbahang Katoliko na merong parang talo siya. Pero sa huli, siya pa rin ang panalo. Di ba mga kaibigan at mga kapatid? Ang dami ng nakalaban ng simbahan na itong Katoliko, pero yung iba nawala na. Tingnan nyo yung mga Arians, yung pagdami. Itong mga bagong grupo ngayon na kumakalaban sa simbahang Katoliko, bago lang ito. Parang sinabi natin, parang panalo sila. Yung tingnan nyo, yung grupo ni Arius noon, sa the 4th century ba yun? 5th century? Kung tingnan ninyo ang history, parang nanalo ang mga Arias dahil dami mga bishops nadala sa argumento ni Arius. Yung pari na nagrebelde, na nagtuturo na hindi Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Iyan naman ang tinuro yon ng mga kapatid nating mga iglesia ni Kristo ngayon. Dahil yung noon kasi may mga panahon kasi parang victorious yung mga iglesia ni Kristo dahil ang dami nilang mga converts, di ba? Kaya nga dumami ang mga iglesia ni Kristo ngayon. Nag 99 years na sila, di ba? Anniversary, bago lang yung July 27. Pero alam kong yung mga panalo nila, hindi yung panalo na tinutukoy ng Biblia. Na panalo na very huge, mga kaibigan at mga kapatid. Temporary lang ang kanilang panalo. Pero ikumpara sa panalo ng totoong simbahan, hindi natin makumpara. Sa existence pa lang, ikumpara natin ang Katoliko at Iglesia ni Kristo. Hindi po sila, kahit na masasabi natin maka-one-half ang kanilang eksistensya. Pero mo ang Katoliko, mag 2,000 years na? Ano bang grupo ngayon ang... Kung magpaliksahan po tayo sa eksistensya ng simbahang Katoliko at sa mga ibang religion, sino ba ang makatalo sa eksistensya ng Katoliko? Hindi na inamin natin na talo ang pinaglalaban ng simbahan sa Congress at saka sa Senate. Pero I'm very sure temporary lang ang pagkatalo ng simbahan. Pero sa huli, ang katotohanan ba rin naman ay hindi ko alam kung kailan yan. Dahil hindi kasi sinabi ng Biblia kung kailan matapos ang mundo. Pero babasahin ko ang talata ng Biblia na parang may clue kayo na tama po ang sinabi ni Veritas. Kung totoong wise po kayo, kung totoong may wisdom po ang isa't isa po sa atin, talagang ang pipiliin po natin ay ang totoong victorious. Gusto kong sabihin sa inyo na sa huli po, ang simbahan pa rin ang mananalo. Hindi ko lang alam kung kailan. Hindi ko lang alam kung kailan dahil hindi po sinabi ng Biblia kasi ang katapusan ng mundo. Merong mga taong nag-predict dyan, pero hindi naman natupad, di ba? Dahil yung mga tao kasi na nag-prophecy, nanghuhula. So kung kailan matapos ang mundo, hindi lahat yon puros hindi totoo, di ba? Dahil sabi ng ating Panginoon, wala pong nakaalam. Kahit na siya, sa pagkatao niya, hindi po niya alam, di ba? Sinabi niya. So, ang ibig ko pong sabihin, ang panalo ng simbahan, ng sinabi nating kumpleto, pagkapanalo ng simbahan ng buo,
Wala pa ngayon. Meron mang panalo ang simbahan na yung sinabi nating temporal lang, yung partial lang. Pero ang kabuuan sa panalo ng simbahan, wala pa ngayon. Hindi pa natin na-realize dahil hindi pa natupad itong Daniel 2:44. Babasahin ko itong Daniel 2:44. Ito, sa panahon ng mga haring iyon, okay, tandaan nyo ito ha. Sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag. Ulitin ko, no? Daniel Kapitulo 2, versikulo 44. Sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ninuman. Dudurugin ito at ganap na wawasakin ng iba pang kaharian, at mananatili ito magpakailanman. Kaya't hindi na makakabangon ang mga iyon kahit kailan. Kung may wisdom po kayo, unawain ninyo ito ng mabuti. Sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ninuman. Dudurugin ito o talagang makipaglaban itong kaharian na ito. At I'm very sure ito ang simbahan, yung tinatag ng ating Panginoong Jesucristo na very victorious. Pero hindi pa tapos ang labanan. Hindi pa tapos ang labanan, mga kaibigan at mga kapatid. Dudurugin ito at ganap na wawasaki ng ang iba pang kaharian, at mananatili ito magpakailanman. Ano ba itong mga kaharian dito na sinabi na dudurugin ang lahat ng mga ito sa kaharian ng Diyos? Ito ang mga gobyerno ng tao. Ito ang mga kaharian ng tao. Ito ang mga grupo lang ng mga tao na hindi tunay na sa Diyos. Ito ang mga nakipaglaban sa tunay na kaharian ng Diyos na natatag ng ating Panginoong Hesukristo sa bagong tipan. Yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo kay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, tatagin ko ang aking kaharian. O, Iglesia, nagsimula na. At talagang unti-unti nang nagkatotoo. Kaya nga, naniniwala ako sa Kristyanismo. Pinili ko kasi, dahil nag-study din ako sa Islam, pinili ko ang Islam, nagpili ako sa dalawa. Ito kasi ang malaking religion, dalawang malaking religion na kilala ko sa mundo. Islam lang at saka Christianity. Yung kasing mga iglesia ni Cristo, born again, Christianity lang yan. Di ba? Sa Christianity, may iisa lang ang totoo. At sa study ko kasi, sa pagsusuri ko, lilitaw na ang tunay na Christianity ay Katolisismo. Kasi yung mga Protestante, yung Iglesia ni Cristo, yung incomplete Christianity. May mga turo kasi sila na mga hindi totoo, at saka hindi lahat tinuturo nila tungkol sa Christianity. Pero kung pag-aralan nyo ng mabuti ang Katoliko, nasa kanya ang kompleto na Christianity. Kaya nga, nasa Katoliko ako ngayon na nag-defend dahil alam kong ito ang tunay na kaharian ng ating Panginoon Kristo na ngayon patuloy ang pakipaglaban niya, at dapat nating malaman na ang pakipaglaban ng kaharian ng ating Panginoong Hesukristo hindi po sa pamamagitan ng baril, hindi po sa pamamagitan ng bomba, hindi po sa pamamagitan ng mga armas na makapatay ng tao. Ang mga armas po ng simbahan ay yung mga aral ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. At talagang epektibo po ito, pero hindi pa natin parang nare-realize ngayon. Pero alam kong unti-unti itong pag-realize ng panalo ng simbahan, dahil yung sa existence pa lang, yung suriin nyo ang history,
Ang dami ng kumakalaban sa simbahang Katoliko pero hanggang ngayon hindi siya nawala. Yung mga bagong grupo na ngayon ay talagang magcha-challenge sila. Pero history repeats itself, mawala na din yon. Dahil yung, for example, yung mga Iglesia ni Cristo, mag-99 years old, nag-99 years old na sila, mag-100 years na sila, di ba? Diba? Sa tingin ng iba, parang panalo sila dahil dumami din ang mga Iglesia ni Cristo. Pero maikumpara ba ang existence nila sa Katoliko? Hindi. Dahil mag-100 years pa lang sila. Ang samantalang ang Katoliko mag-2,000 years na. Tapos yung ikumpara natin yung kang Arius noon sa history, mga 300 to 400 years, no? Sa pagbasa ko sa history, may mga historian na nagsasabi, mga 300 to 400 years, umabot yung grupo ni Arius, yung nagtuturo sa pareho sa tinuturo ni Felix Manalo ngayon ng Iglesia ni Cristo, na hindi Diyos si Cristo. Diba yung si Arius, na grupo niya, maraming mga obispo ang nadala niya. Ang grupo niya sa history, nakita mga 300 to 400 years, pero nawala ang grupo niya. Dahil wala kasi ang katotohanan sa grupo niya. Yun ang ebidensya po natin na ang sa tao ay mawala. Yung mga Iglesia ni Cristo ngayon, parang sabi nila, totoo ito dahil hindi pa tayo nawala. Mag-100 years pa kayo, sabihin nyo hindi kayo mawala. I-prove ninyo na aabot kayo ng 400 years para makatulad sa kagrupo ni Arius. Diba, hindi ito, sinabi ko ito dahil testimony po ito, mga kaibigan, mga kapatid. Binigay ko, hindi ito pagyayabang. Sinabi ko lang ito as a testimony. Na kasi ang totoo kasi, makapangyarihan. Yun ang dahilan, no, sa tanong kung bakit natalo ang ipinaglalaban ng simbahan, ang sagot po natin dyan, may mga pagkakataon po kasi na ipahintulot ng Diyos ang pagkatalo ng simbahan, pero temporal lang po ito. Para malaman natin na kailangan natin, no, na tayong mga Katoliko lahat dapat seryoso tayo sa ating pananampalataya. Ang dami kasing mga Katoliko hindi seryoso. Kaya pinahintulot ng Diyos na matalo ang ipinaglalaban ng simbahan. Pero sundin nyo ang sasabihin ko. Tayong mga Katoliko, kahit na 90% lang, kung hindi man 100%, magseryoso po tayo sa ating pananampalataya. Di ba lahat talo ang kumakalaban sa simbahan? Mga kaibigan, mga kapatid, wala na po tayong oras. Pasensya. Dami pa sana ang sasabihin natin, pero sa susunod na linggo ating ipagpatuloy ito. Yung mga talata ng Biblia na kailangan nating ibigay sa inyo sa suporta. No? Nasa authority na po tayo. No? Ipagpatuloy natin ang paksa tungkol sa otoridad, no? Sa susunod na linggo. Pasensya na po na naubusan na tayo ng panahon. Hanggang sa susunod na linggo, ito ang kapatid ninyo, ang kapatid na Shelbert Don Doyano Sr. Alas Veritas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nationwide. Sa serbisyo publiko